Good morning mga Mama May! Panibagong umaga, panibagong buhay. Ito nga palang araw-araw kong ginagawa kapag andito ako sa probinsya. Siyempre, wala naman ako ibang gagawin dito kundi araw-araw naglilinis. Ako pa naman talagang ayoko ng makalat na bahay. Ang gusto ko, lagi malinis yung kapaligiran. Alam mo yung hindi ako nakokontento kapag hindi lang ako makapaglinis ng isang araw. Parang umiinit na yung ulo ko, nakakainit ng ulo. Alam mo yung hindi kompleto ang araw mo kapag hindi ka nakapaglinis ng bahay. Ako talagang umiinit ang ulo ko kapag nakakita lang ako ng konting kalat, mga tambak na hugasin, mga nakasabit na mga damit. Naku po, talagang galit na galit ako niyan. Minsan nga nagagalit na sa akin si mother, araw-araw daw ako naglilinis, hindi daw ako napapagod. Wala na daw ako ibang ginawa, linis dito, linis doon. Siyempre wala naman ako ibang gagawin kundi araw-araw ganun lang, linis, luto. O minsan yun nga, napunta ako sa news site para matulungan si mother sa pagluluto at pagtitinda. Ako nga lang pala mag-isa dito sa Kubo kasi yung inaalagaan kong bata, yung itinuring kong anak, iniwan ako, umalis na sa akin. Pero okay lang naman kahit malungkot. Huwag tayong magpapatalo sa lungkot. Dahil pag nagpatalo tayo sa lungkot, talagang magmumukmok. Ganun talaga ang buhay. May umaalis, may dumarating. At saka lahat ng nangyayari sa atin, may mga ibig sabihin. Ako naniniwala ako na ipinahiram lang talaga siya sa akin para siguro may matutunan ako sa buhay o kaya naman hindi siya para sa akin. May minsan na nalulungkot ako kasi ilang taon siyang nasa akin. Hindi ko siya itinuring na ibang tao. Maglilimang taon pa lang siya na uwi-uwi na siya sa akin noon. Hanggang ibinigay na nga sa akin ng nanay niya. At talagang minahal ko siya ng sobra. Pero yun nga, siguro may pagkukulang din ako sa kanya. Ang daming baka sa aking isipan na baka nasobrahan ko siya sa paghihigpit. Nasanay lang ako na lagi kaming magkasama. Napakasakit pala. Yung itinuring mong anak, minahal mo ng sobra, pero iiwanan ka din pala. Nung maliit pa kasi siya, lagi ko siyang tinatanong. Sabi ko, be, pag dumating ba yung araw na malaki ka na, iiwanan mo pa si mama. Ang palagi niyang isasagot sa akin, hindi. Siyempre, may mga pangarap din kami. Na kami lang nakakaalam. Yung pangako niya sa akin na hindi niya ako iiwan. Yung pangako niya sa akin na hanggang sa pagtanda ko, sasamahan niya ako. Pero, hindi na matutupad yun. Kasi yung anak na itinuring ko, yung anak na kasama ko, yung anak na kasama ko lagi sa pagtulog, pinaliliguan ko. Ngayon wala na sa tabi ko. Kaya kahit malungkot, kahit namimiss ko siya, sinasabi ko sa sarili ko, kaya ko. Kaya si mama, ilang gabi nang natutulog dito sa akin dahil inaalalayan niya ako. Sabi niya, kawawa naman daw ako, mag-isa na lang ako dito sa kubo. Pero sabi ko, okay lang ako. Hindi naman ako nagpapakita ng malungkot ako pagkaharap ko si mama. At pinagpipray ko kay Lord na sana mawala ang sakit na nasa puso ko. Maka-move on ako agad. Kasi talaga sanay ako na nasa akin siya. Pero yun nga, lumalaki na. May sarili ng pag-iisip. Nakapag-desisyon siya sa buhay. Umuwi na sa totoo niyang pamilya. Ang masakit lang, umalis siya na walang paalam. Umasa ako na hindi niya ako iiwan. Pero yun nga, sabi ni mama, ang pagtulong sa kapwa, hindi sinusumbat, hindi naghihintay ng kapalit. Sabi niya, huwag kong angkinin ang hindi akin. Ilang araw na siyang wala sa tabi ko, pero namimiss ko pa din siya. Hindi ako makakain ng maayos, hindi ako makatulog ng maayos. Sa kaiisip na sana okay siya. Pero ganun talaga ang buhay. Siguro talagang hindi siya para sa akin. Eto nga, tapos na ako sa paglilinis. Ito ang munting kubo ko. Wala pang kakayahan para makapagpatayo ng maayos o magandang bahay. Pero sabi nga, dapat mo nang ipagpasalamat yon dahil may nasisilungan ka, may natutulugan ka. Buhay ko na talaga ang paglilinis at talagang hindi maiaalis sa akin yun. Sa totoo lang nga, inuuna ko pa ang paglilinis kaysa sa pagkain o kaysa sa kumain. Hindi ko alam pero talagang pakiramdam ko pag hindi ako makapaglinis ng isang araw, talagang umiinit na ang ulo ko. Siguro talaga nasanay lang ako sa paglilinis. Dahil bata pa lang ako, nasanay na ako sa gawaing bahay. Dito naman ako naglalaba at naliligo. Isinasaling ko muna yung tubig sa planggana kasi sayang naman, umaapaw lang. At pagkatapos, nanguha ako ng pang-asim na ilalagay ko sa gagataan kong diles.
Itong puno na 'to, hindi ko lang 'to alam, hindi ko alam kung anong tawag dito, kung tila o lubas. Minsan nagagalit si papa dahil halos inaaraw-araw ko sa pagkuha. Hindi ka nabibili ng pang-asim dahil sa dahon pa lang na 'to, napakaasim na. At siyempre makakatipid ka talaga. At itong ngang dahon na 'to, puwedeng ilagay ito sa sinigang na baboy, nilagang pata, o kaya naman sinabawang isda. At pagkatapos ko ngang hugasan, hihiwain ko naman sa maliliit na piraso. Dahil ang dahon na 'to puwede pang kainin. Habang hinihiwa ko nga sa maliliit na piraso, may bumili namang yelo. Mahirap mag-isa, lahat ng trabaho sa loob ng bahay nasa iyo. Kaya yung mga nanay na may mga anak, huwag natin silang huhusgahan kung hindi sila nakakapaglinis ng bahay o hindi maayos ang kapaligiran. Dahil mahirap talagang pagsabayin yung pag-aalaga ng bata, pagluluto, paglilinis. Ako ngang walang sariling anak, asawa, hirap na, paano pa kaya yung mga nanay? Alam mo yung pakiramdam na mapapaiyak ka na lang sa pagod, pero bawal sumuko. O paano mga Mama May? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod. Maraming maraming salamat. Bye!